Okay. Okay, so si Kapitan Jonel Cabral mula sa Barangay Fairview, Quezon City ang kapiling natin ngayon. Pag-usapan natin ang kanilang sports program, especially nga, meron silang mga naibunga na mga medalists dyan from the sport of judo through the Cuba Guis Judo Club dyan po sa Batang Pinoy National Championship. Kagalang-galang na Kapitan Jonel, magandang hapon. Welcome to the program ng Sports Corner PH. Okay, good afternoon. Thank you sa pag-visit sa aming barangay. This is the third time. Last year, nakadalawa ko na pumunta ako dito sa mismong judo hall ng ating Cuba Guis na para dito sa routine training visit. So, first of all, kamusta na po ang 2024 para dito sa sports program ng ating barangay ninyo sa Barangay Fairview, Kapitan? Actually, ang aming sports program dito sa Fairview ay continuous yan. And kanina, bago pa umakyat, meron kaming free karate, taekwondo. Karate and taekwondo, nasilip din natin yan kanina, Kapitan. And ngayon, ito naman yung mga judo natin, magiging future champion ng mga judo tournaments. And patunay nito, Kapitan, meron din mga naiuwing medalya ang ating mga members representing Quezon City para dito sa Batang Pinoy. But first off, paano nag-umpisa ang partnership ninyo with Sensei Jonathan para matuto ng mga libreng classes under the Cuba Guis Judo Club, and kamusta ang resulta nito ng maraming taon, maraming buwan ng pagsisikap ninyo na magkaroon kayo ng mga libreng judo classes, and of course, maraming kayong mga talento galing sa Barangay Fairview ang nag-uwi ng mga medalya sa mga iba't ibang mga national competitions? Actually, ang ano niyan, ano lang kami, kasi ako, sports-minded tayo. Nung bata ako, nag-aaral ako ng karate, taekwondo, arnis. And syempre, nakasama sa programa natin yan. And nang dumating nga yung ating sister, nasaan ba? Ay, eto. Si Ma'am Annalisa, ang team, sabihin natin, assistant team manager. Ikaw yung team manager ng Cuba Guis. Si Sister Annalisa kasi, nung nandun siya sa baba, so na-open up niya na kung pwede, kasi meron kami taekwondo, karate, arnis. Sabi ko, problema natin magtuturo. Sabi ko sa kanya. So, dinala niya ang kanyang soulmate, si Brother Jonathan Galliard. Yan yung Belgium National Judo Champion na marami siya napalaro na ng mga titulo dyan sa Belgium. Big honor sa Barangay Fairview dahil ang ating Panginoong Diyos ay dinarito si Brother Jonathan sa Fairview. Ang barangay sa buong Pilipinas nasa 43,000 mahigit. Pero ang napili nila, Fairview. So blessing. Kaya nga, wow, beautiful Fairview. And of course, dahil wow, beautiful Fairview nga, marami kayong mga medalya na napalunan, especially yung mga nakausap natin kanina na mga medalist sa Batang Pinoy. Ano yung reaction ninyo nang malaman ninyo na ito nga, yung mga bata na nakikita natin, nagkukumpit nga sa mga national competitions at na-excel nga dito sa sport na ito, kaya nga may mga medalya silang napalanunan? Actually, nung una, hindi naman kami after sa medals. Kaya namin tinatag to kasi ang nais namin ng council ay yung mga bata magsimula ng sports para magkaroon ng discipline. Disiplina sa sarili. Kasi ayon sa aking pag-aaral, pananaliksik, ang mga nag-excel sa trabaho ay yung nung nag-aaral sila nasa sports at the same time sa studies nila. So sabi ko sa Fairview, simulan natin sa discipline. So nung may competition, sabi ni Brother Jonathan, para at least may achievement. O sige, so hindi naman kami after sa medal, after kami sa experience. Ngayon,
sila pala ay mga medalists. Diba? Palakpakan natin ang bawat isa. Sabi ko sa kanila, maintain nila yan, and sa mga schools, may mga sports, doon naman sila ngayon magiging scholar. At pag kayo, naging scholar na kayo, yung pangarap nyo sa buhay na makakatapos kayo, magtutulungan yung mga magulang. Diba? Kaya malay natin, magkaroon ng gold medalist sa Olympics galing sa Purdue. Yes. Wow! Hindi posible yun. Judo, karate, taekwondo. Ngayon, i-open naman namin sa mga magulang yung arnis. Oo, kasi nasilip natin kanina, meron dalawang nagtuturo nga ng Arnis doon. At mukhang maraming nagkaka-interest niya dito sa inyong mga sports program. So, may mga plano ba kayo to collaborate with the other sports para dalhin naman yung mga iba't ibang mga sports dito sa inyong barangay? Meron din na jiu-jitsu club dyan sa may barangay Fairview kay Sir Joshua na pwede kayong mag-message sa atin. Open ba kayo for collaborations? Naman. Tsaka, i-open din namin yung Japanese, yung every Sunday, yung tawag doon, Tai Chi. Tai Chi sa mga, yun ang plano namin sa mga senior citizens naman. Na, kasi iba, na senior, hindi nila kaya yung Zumba. Doon tayo sa Japanese Tai Chi. Yung mga ganyan, di ba, na exercise. Para at least meron din tayo sa mga senior citizens. And bukod pa rito, the usual basketball and volleyball leagues, wag natin kakalimutan yan dahil all year round nagkakaroon kayo ng mga paligal na ganito para ma-maintain nila yung healthy lifestyle, maging inganyo sila sa sports. Actually, baka this year ay bubuksan na rin namin yung boxing. Kasi nag-boxer ako sa gym. So, boxing at saka Muay Thai. Yan ang natin this year. And at the same time, meron din kaming group darts din. So, i-open na rin yan most probably. Okay, Kap, paano nating sisiguro nga na itong programa ninyo ay maging example din sa iba't ibang mga barangay, hindi lang sa Quezon City, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas, magkaroon sana ng ganitong inisyatibo na magkaroon ng grassroots sports program to produce more champions sa kanilang sports, whether it's on national competitions, international competitions, lalo higit, yung matagal natin pinapangarap, yung Olympics. Actually, si Mayor Joy Belmonte, ating mayor, tsaka si Vice Mayor Gil Soto, in-encourage na. And natin dito, hindi lang sa Barangay Fairview meron. Iba't ibang barangays din sa Quezon City. Meron din mga programa na katulad nung ginagawa nila. Dahil of course sa pagtutulungan, of course ng ating QC government through their sports division, ang kanilang overseas si Vice Mayor Gian Soto talaga. Siya yung of course very supportive niya sa lahat ng mga sporting teams niya sa QC. And paano ito magiging good example ito sa mga ibang barangay naman? Siguro naman meron kaming social media and, na papanood naman sila, and I think na-inspire din yung mga ibang barangays na hindi pa nagsisimula ng sports. So usually kasi nakatutok ang sports ng mga Pilipino, volleyball, basketball, and ngayon ay kumbaga ini-initiate natin na magkaroon ng ibang sports activities doon, kamukha na judo. Okay, last question. Siguro mensahe ng inspirasyon sa mga kabataan natin, especially yung mga parents na gustong sumabak nga sa kanilang mga sports na balang araw magiging matagumpay sila sa kanilang mga fields. Actually, nasa encouragement yan lalo-lalo yung mga magulang. So, imbis na pag Saturday or Sunday, yung mga anak ninyo ay puro computers, Gadgets. okay lang yan.
Pero maglaan lang ng mga 1 o 2 araw para sa exercise sports. Kasi pagka mentally and physically healthy ka, walang imposible sa pag-aaral eh. Lagi kang alert. Ngayon kung wala kang exercise, puro ka gadgets, puro ka ambay, so hindi yung yung burning desire to finish or to achieve your dream, medyo mahirap. Pero kung ikaw involved ka sa sports and you are physically and mentally fit, nothing is impossible. Amen. Amen. So yung mga parents na gustong matuto ng judo at taekwondo at ibang sports, punta lang po kayo rito, mag-inquire kayo at napakaswerte natin. Nandiyan si Brother Jonathan. Okay, bago ka magbigay ng inyong closing remarks, sigaw niyo muna ng wow, beautiful preview yung ating mga estudyante ng Cuba Quiz Judo Club. 1, 2, 3! Wow, beautiful preview! Yan. Okay, Sir Jonathan, Sir Jonel, ang inyong imbitasyon at mensahe niyo po sa lahat ng mga taga-suporta ng Cuba Quiz Judo Club at magpasalamat ka na sa nagdaang taong 2024 at ano ba ang aasahan natin sa 2025 para sa inyong sports program? Well, maraming salamat syempre sa ating Panginoong Diyos sa pagka-guide sa atin and for giving us knowledge and wisdom 2024. And lagi ako nagpipray na every year will be a better year than last year. And I am positive that this year will be a more wow, beautiful Fairview towards a glorious victory. Yes. Amen. Alright. Okay, Kap, Jonel, maraming salamat po. Meron pang ibibigay si Sir. We were going Palawan. We bring a present for you. You can open it, please. You can open it. Yeah. Because you took up the chance to go. Buksan mo na. Ayun ang ating regalo natin. Yan. Oh. Light and never hide. Palawan. Yan po ang oath ng Batang Pinoy, syempre. Oh, orange, diba? Okay, Suot ko muna kung kasya. tignan natin. Hindi kasya eh. Tignan natin. Punta tayo ulit ng Palawan. Kuya, next Davao na daw po. Batang Sakto Brother Jonathan Sakto! Sakto sir. And again, thank you so much, Kapitan Jonel. And kung meron kayo mga balita dyan sa inyong ganap, message nyo na lang kami at ibabalita namin, okay? Thank you so much po. Thank you. 1, 2, 3, check. Wow! Wow!